Okay po, magandang hapon po sa inyong lahat. Gising pa po tayo. So, by the way, sa ano po natin, church fellowship natin, pwede po kayo magsama. Basta magbabayad lang din, no problem. Kahit 200. Kung walang-wala talaga, kahit 150. Talang din ma-fellowship natin at higit sa lahat, masyaran sila ng gospel. So, wag naman sobrang dami. Baka mapuna tayo. Pero malaki naman yon, wala man po problema. At Sister Jane, sasama po kayo. Sa Saturday yon. Diyan lang tayo sa Burol. April 19. Sa 19 pa. Sa Holy Week. Saturday po. Ayan. Pagpapatuloy po yung pag-aaral natin tungkol kay Jesus Christ. So last time, di natin natapos yung lesson natin sa mga pangalan ni Jesus. Yun pa din po ang pag-uusapan natin, pero tatapusin na rin. Ano po yung huli nating tinalakay? Yung word, yung logos. Ngayon naman po, ang mga natalakay na natin ay si Jesus Christ, ang mga pangalan at titulo niya, Jesus, Christ, Messiah, Lord, Jesus Christ, Christ Jesus, the Lord Jesus Christ, I am, the Son of God, the Son of Man, Son of Abraham, Son of David, Son of the Highest, Second Man, Last Adam, pang 16, the Word. So meron pa tayong mga ilan at ilan pa, pero bago po tayo magpatuloy, baka meron po kayong tanong. Baka meron pa kayong questions related po sa study natin or kahit hindi related sa studies natin, pwede po nating i-discuss or pwede po nating i-entertain. Wag lang pong math. May tanong po ba tayo? Pastor, pwede na po ba umuwi? Pwede naman. Baka, kung wala tayong tanong, patuloy po tayo. Emmanuel, isa sa mga name ni Jesus Christ, which means God with us. And itong verse na to sa Matthew 1:23, anong ibig sabihin ng God with us? Hindi lang siyang bastang ang Diyos ay nasa sa atin. Ang ibig sabihin ng God with us din, si Kristo, si Jesus, mararanasan niya kung ano yung nararanasan natin. With us, that means kasama natin siya, He will experience kung ano yung nai-experience natin ngayon, and yet hindi siya magkakasala. Behold, the virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. So nagutom tayo, nagutom din si Jesus Christ. Nauuhaw, napagod, nalungkot. Nalungkot ba si Jesus? Yes, nalungkot siya. Ang pagiging malungkot ba ay kasalanan? Hindi, kasi si Jesus Christ nalungkot. Umiyak ba si Jesus Christ? Ang pag-iyak ba ay kasalanan? Hindi, kasi si Jesus Christ umiyak. Kaya mali yung teachings na real men don't cry. Kasi si Jesus Christ umiyak. Kung ano yung naranasan natin, naranasan niya. And yet, hindi siya nagkasala. Yun ang ibig sabihin ng God with us. And then, ito din yung word for word na nagpapatunay. Pag may nagsabi sa inyo, wala kang mababasang word for word, si Jesus, Diyos. Mali. Ayan o, word for word, God with us. Sino yung Emmanuel? Yung ipinanganak ng Birhen. Sino yung pinanganak ng Birhen? Si Jesus Christ. Ano daw siya? Nakasama natin siya or na-experience niya yung mga na-experience natin. God. Sino? Yung Diyos. Another one is Savior. By the way, ang spelling ng Savior dalawa. Yung isa Old English, yung isa Modern English. Yung isa melong letter U. He came to save sinners, sabi ng Bible. Ika-19, tinawag din siyang Rabbi o Rabbi, if you want to call that Rabbi. Means, anong ibig sabihin nito? Teacher. Yung Rabbi o Rabbi, sa Aramaic naman, same, Rabboni o Rabbi, same lang yon, teacher. Bakit? Kasi si Jesus Christ, isa sa mga tagapagturo ng kautusan. At, naalala nyo nung nagturo si Jesus Christ sa Matthew chapter 5,
Yung sinabi niya na, "Ye have heard, it was said by them of the old time." Ang mga ang mga giniba niyang mga prinsipyo, hindi yung law, kundi yung mga hearsay. Ano yung sabihin ng hearsay? Mga sabi-sabi. Okay? Mga hindi naman talaga, ito yung salita ng Diyos, ito yung hearsay nila. Ang ginawa ng mga tao, mas pinakinggan nila o mas pinanawalaan nila, yung hearsay nila, yung commentary nila kaysa sa law of God, kaysa sa salita ng Diyos. Another one, tinawag din siyang Alpha and Omega. Ang Alpha ay, wala tayong, siguro alam niyo naman paano isulat yung Alpha. Yung Alpha parang na may parang may ganyan lang siya. Alpha. Yung letter A sa English na alam natin, yun yung capital letter ng Greek. Pero yung small letter niya, may buntot. Alpha, the first letter of the Greek alphabet, and Omega ay the last letter of the Greek alphabet. Pag Omega naman, pag ganyan siya isulat, ginagamit natin sa mathematics. Formula, mga ginagamit din sa mga formula. Omega. Bakit? First and last. Ibig sabihin nito, beginning and the end. Siya ang simula at siya ang katapusan. Si Kristo, tandaan natin, hindi katulad ng katuruan ng Mormons. Ang Mormons, si Jesus Christ, ginawa lang si Jesus ng Father. Wrong. Si Kristo, kasama niya na ang Ama, magpasawalang hanggan. Okay? Ang nangyari kasi sa teachings kasi ng Mormon, ito yung God, ito si Father. Hindi naman talaga siya Diyos dati. Naging promote hanggang Heavenly Father siya. Then na-meet niya si Heavenly Mother. Nagkaroon sila ng, tapos kinrate nila si Jesus Christ. Nakapatid din ni Satan. Ang gulo ng theology ng Mormons eh. Kaya, ang kaparaanan din ng pagkakaligtas sa kanila, di ba yung mga Mormons na missionary, ang popogi eh. Pag kinausap mo ng English, ang galing magtagalog. Bakit? Kasi 2 years siya, nag-aaral yan ng language nila. Kung saan silang bansa pupunta, bago sila pumunta doon, mag-aaral muna sila ng language. Kung sa Bisaya, Hiligay nun, Tagalog. So, aaralin nila yung lingwahe, tapos isi-share nila yung kanilang mga doktrina. Sa umpisa, sasabihin nila, parang meron silang 5 bagay na gustong i-share sa'yo eh. Okay? Parang, titingnan mo, parang parehas lang din naman sa atin kasi si Jesus tagapagligtas, etc. Pero pag tinanong mo na yung mas marami ka pang itatanong, iba. Hindi siya katulad sa Bible. Katulad ng sinabi ng Bible, Jesus Christ is the author and the finisher of our salvation. Siya ang may akda at siya ang magtatapos ng ating kaligtasan. Kaya nga, ang tanong, bakit ka ba naligtas? Dahil ba sa sarili mo? Dahil nanampalataya ka? O dahil kay Kristo? Ngayon, ganito po yan ha. Kahit ang tao manampalataya sa Diyos, pero kung ang Diyos hindi siya nagbigay ng probisyon ng tagapagligtas, hindi tayo maliligtas. Parang ganito yan. Isipin nyo, tayo ay nasa lumulubog na barko. Mamamatay na tayong lahat. Knock on the wood. Joke lang. Mamamatay na tayong lahat. Siyempre, mamamatay ka, alam mo mamamatay ka, kahit gustuhin mong maligtas, pero kung walang magliligtas sa'yo o magbigay sa'yo ng salbabida para maligtas ka, hindi ka pa rin maliligtas. Same. Kahit gusto nating maligtas, pero kahit manampalataya ka na maligtas ka, gusto yung maligtas, pero kung walang Savior, hindi tayo maliligtas. Kaya nga, si Lord, binigay niya yung tagapagligtas, Savior. Parang, binigay ng Diyos yung kung paano tayo maliligtas, ang kailangan lang natin, manampalataya. Our faith is the means. Parang, itong ballpen na to, pag nag-drawing ako dito ng portrait, bakit ako nakabuo ng portrait? Dahil ba sa ballpen? Yung ballpen lang, yung means, yung kapamaraanan kung bakit ako nakapag-portrait. Pero kung bakit merong portrait? Dahil dun sa may nag-drawing. Same with our salvation. Si Lord ang nag-akda ng kaligtasan natin, ang pananampalataya natin ang naging dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng kaligtasan. Means. Pero si Lord ang author.
Kaya walang magsasabing ligtas na ang dahilan kung bakit siya naligtas ay dahil sa kanyang mabuting gawa, sa kanyang sarili. At ang pananampalataya ay hindi siya gawa. It is the respond. Ito ay iyong pag-respond sa binigay ng Panginoon na tagapagligtas. Kaso nga lang, kung bakit ang mga tao hindi sila maliligtas, hindi sila naliligtas, kasi hindi nila alam na sila ay palubog na sila ay mamamatay na sila ay papunta sa kapahamakan. Kaya parang ganito lang yan eh. Ang pagsosolwining, sasabihin mo sa tao na nalulunod ka, kailangan mo ng tagapagligtas. Kasi hindi nila alam na nasa state sila ng pagkalunod. Kaya maganda yung kantang Love Lifted Me. I was sinking deep and sin, far from the billows roll. Ay, billows roll. Pinaghalo-halo yung Pinaghalo-halo yung hymnals, billows roll. Far from the peaceful shore. Malayo sa mapayapang shore, sa Pampang. Tapos anong sunod? Very deeply stained within, seeking to rise no more. Tama ba? Tama, Sister Ria? But the master of the sea heard my despairing cry. And then from the waters lifted me. I'm safe on high. So, ganon. Kaso nga lang, ang mga tao, lalo na yung mga mayayaman, kayo, huwag kayong matakot sa mga taong mayayaman. Mayaman lang, pero sa loob, wasak na wasak yan. Sa panlabas, okay sila, pero sa loob, wasak na wasak yan. Kailangan na kailangan nila si Jesus Christ. Okay? Pero tanggapin natin ang katotohanan. Ang sabi ni Jesus, yung camel, makapasok sa butas ng karayom, posible pa. Pero ang mayaman, mahirap talaga silang makapunta sa kaharian. Bakit? Inisip nila, we're good. Ang problema ni Teacher Grace, kapag nagsishare siya sa mga, yung paaralan kasi ni Teacher Grace, kung saan siya nagtuturo, ang mga nag-aaral doon, sobrang yayaman. As in, kaya malapit na akong yumaman, Brad. Kasi ang nakakasabay ko sa parking, mayayaman. Alam mo yung kotse ko, malayo pa lang, kalala na ng mga guard. Yung kotse nila, mababangga ka na, hindi mo alam na may kotse na dyan kasi sobrang tahimik. Kaya kilalang kilala si Eddie dun eh. Eddie yung pangalan ng kotse ko. Malayo pa lang, di ba, nag-e-echo yun, gano'n, ang ingay ng adventure, diesel kasi. Yung mga nagpapark doon na sasakyan, sa akin lang yung pinakaluma eh. Old model, 2000, 25 years running. Yung mga kaklase niya, kaya nga sabi ko, naku, mahihirapan ako kay Charity kapag pinasok ko to sa public. Baka maano to eh, yung mabuli, magkaroon siya ng psychological effect. Kaya, kaysa sa public, doon na lang tayo sa Mormon. Joke lang. And si Chloe po sa nag-aaral. Dito lang, di sa may labas. Tapos, hatid sundo po siya, may service po siya. Hatid sundo. Buti na lang, iniisip ko eh. Kung wala-wala talaga, syempre, choosy ka pa ba? Yung, balik tayo dun sa mga classmate ni Charity, talagang mayayaman. Ang kagandahan nga lang, Christian sila. Christian. Pero pag makausap ka ng mayaman, hindi lahat, ha? Kasi syempre, yung mga anak ng mga negosyante, meron siyang senior. Alam mo, ang hirap siran nung isa niyang Koreana na siniran niya ng gospel. Alam mo, sabi sa kanya, Sister Kay, Teacher, you're so negative. Siyempre, negative talaga ang gospel eh. Makasalanan ka, mapunta ka sa impyerno. Talagang hindi maganda pakinggan. Sabi niya, don't talk to me about that. I don't believe. Hindi nila, sabi niya, kawawa kasi hindi nila makita yung need nila for Christ. Okay ako eh. Well off ako eh. Okay si mama, si papa, hatid sundo sa school. Hindi man lang nakaranas ng, kumbaga, meron tayong idiom dyan eh. Pinanganak ka na meron kang gold spoon in your mouth. Sabihin, mayayaman. Yun sinabi ni Jesus Christ. Kaya,
Ayun. No? Pero ano pa din, minsan nga meron silang tinatawag na playdate. Doon ko nga lang nalaman yun, playdate. Yung mga anak nila, dadalhin nila sa mall, tapos maglalaro sa mga mamahalin na palaruan, tapos pagkatapos kakain sa hotel. Sabi ko, ano ko mami, wag nila akong isama sa kalokohan na yan. Playdate. Di, ang dami ng yaya kay Charity ng playdate. Pupunta ng Trinoma, ganyan. Tapos after, kakain sa hotel. Sabit lang kami dito kung ba't lang nakakapag-aral si Charity doon. Kasi anak ng teacher. Yun lang, at wala ng iba. Pero ang kagandahan, yung iba sa kanila Christian, pero hindi lahat. So kahit papano, meron tayong mga kadaupang palad sa mga taong talagang mayayaman. Next, other names applied to Christ. Sinabihan siyang truth, way, life, branch and the vine, cornerstone, messenger, morning star, prophet, rock of offense, bread, water, shepherd, light, only begotten Son, the Lord of glory. Ang dami nito mga kapatid. Wonderful Counselor, the mighty God, Prince of Peace, great high priest, the door, the son and redeemer. Ngayon, sa Bible, ang Bible, hindi niya binibreak yung rules ng grammar. Alam nyo ba yon? Ang King James o ang Bible natin, wala yung grammatical error. Ngayon, may dahilan yan. Yung mga alleged grammatical error ng Bible, may mga dahilan yan. Kasi, yung English dati, Elizabethan English, the English of the kings and queens, the royals, 16th century, iba sa English natin ngayon, modern English. Kaya sabi nila sa King James may mali. Wala po. At ang Bible, hindi niya binibreak ang rules of grammar. Halimbawa, metaphor. Pag sinabi nating metaphor, ano to? Madali lang yung tandaan eh. Pag nagki-quiz, basta may is, simile yun. Ay, like, ano ba? Hindi. Like, simile, tsaka as, simile na agad yun. Pero yung metaphor, mahirap eh. Kung ano ba to? Personification, ganyan, hyperbole. Doon lang ako, si Brother Ryan, tumama talaga sa simile. Kasi may palatandaan, like eh. Pero sa iba, mali na eh. Metaphor, mahirap. Pero sa Bible, nung ano ko nun, elementary ako nun. Pero sa Bible, ganyan din. Merong maraming metaphor para kay Jesus Christ. Nung sinabi ni Jesus Christ, I am the branch and the vine. Totoo bang literal ba branch si Christ? Hindi. We understand figurative. Figure of speech using metaphor. E nahintulad niya ang sarili niya bilang isang branch. Ano ba sa Tagalog yung branch? Hindi. Tama. Branch, sanga. Okay? Tsaka yung puno, sanga. And the vine, ubas. Branch and the vine. Cornerstone, siya ay katulad ng cornerstone. Pag sinabi natin cornerstone, wala tayong cornerstone dito eh. Pero yung cornerstone, yung biga, di ba kung kunyari, eto, tapos yan, ay yung pinaka-corner, alam ko may buhos yan siguro yan dito. Yun yung parang cornerstone. Gilid-gilid. Pag walang cornerstone, walang foundation. So si Kristo, anong ibig sabihin? Siya yung foundation. Ano pa? Si Kristo ay, sinabi niya, I am the bread. Hindi siya na talagang tinapay na minasa. Katulad siya ng parang isang tinapay na kapag nanampalataya tayo sa Kanya, yun ang, hindi na tayo magugutom at ganoon din yung tubig. Light. Ang ibig sabihin ng light, katwiran. Sa Bible, ang light laging palaging nagsisignify sa righteousness. Darkness, laging wickedness. Kaya nga tayo, wala tayong dapat tayo ay nasa kaliwanagan na. Ano ibig sabihin? Laging maliwanag yung bahay natin. Hindi po. Katwiran. Meron din kasi sa Bible School. Ang mahirap dun sa isa kong... ang tinuturuan ko kasing school, yung school natin sa Pilgrim, PBBTS, Pilgrim Bible Baptist Theological Seminary. Then, Asia Baptist Bible College. Tapos nagtuturo din ako sa World City College. Ano ba? Yun ano. Sa Asia Baptist College, merong mga foreigner doon. Ang karaniwan na nag-aaral ng foreigner, lalo na yung mga nog-nog. Pag sinabing nog-nog, mga African.
palaging kumukuha sila ng Pilipina, napapangasawa. Kaya sabi ng mga administrator, wag na kaya tayo tumanggap ng mga African, nauubos yung mga Pilipina. Kasi puro Pilipina yung kinukuha eh. Pero hindi daw natin matatanggi. Kasi, ang sabi ng Bible, men love darkness. Yun, nakuha ni Ate Maya. Yun, men love darkness. Nag-joke na gano'n. So, sabi niya, hindi ako nagtataka. Ikaw, ba't ka na-inlove sa kanya? Kasi men love darkness eh. Sabi ng Bible, di ba? Ibig sabihin, maitim kasi. Pero yung mga sila, ayaw nilang sasabihan sila ng negro. Ayaw nila. Black lang, black. And, yan, katulad yan, si missionary Anton Mensa, 4th year sila, naging estudyante ko sila sa apologetics. Alam nyo, mahirap din talaga magturo pag straight English. Mahirap. Minsan nga, ginagawa ko, sister, may isang babae doon, yung mga nag-aaral kasi doon, mga degree holder na din. Oh, magtatagalog ako, ikaw mag-translate. Ubus na English ko eh. So, i-translate mo to sa kanila. Sa first year, ang estudyante ko na international Burmese, 4. So, straight English talaga, no? Kaya pag nagchichismisan kami, hindi maintindihan ng mga Burmese eh. Ayan, ba't ba tayo napunta doon? Ayan ay mga kwento-kwento. And then, so pag-pray din natin sila na naisip ko nga, nade-discourage ako minsan magturo. Kasi ang layo, di ba? Pupunta pa ako ng Manila, do may train naman, pero sakripisyo. Kaso, nung Friday, naisip ko, habang kumakanta yung mga students, inisip ko kasi, siguro pag nakatira na ako dito sa Etibac, ayoko na magturo sa Manila. Kasi layo eh. Layo, 2 train, tapos bus pa. Kaso, sabi ko, magpapaalam na siguro ako. Kaso naisip ko, kaso lang, itong mga batang to, Myanmar pa pinanggalingan para na mag-aral dito. Yung isa, Vietnamese. Tapos may mga teacher na Bulacan pa, galing pang pinakadulo ng Bulacan. Every week pupunta doon para magturo. Eh ako, meron trend. So, sabi ko sa inyo mga kapatid, isa talaga sa kahinaan ko yung palaging tinatamad. Lalo sa pagbiyahe. Kaya nagiging honest ako sa inyo eh. Yung pagpunta ko dito, sobrang sakripisyo sa akin yun. Kasi gusto ko, kung nandito ako, dito na lang ako. Kaya, nung sinabi sa akin nung ibabato ako sabi ko, kung saan ako magpapastor, wala nang balikan. Kung ako magbubulakan, tindi ng ayoko nang bumalik. Doon na ako titira na. Paete na. Ayoko nang bumalik. So, kasi nga, ayoko may time kasi sa ministry life natin na magsisimula sa Laguna. Calamba, Laguna. Magsistart doon. Eh, nakita ko, ang layo ng biyahe nito. So, magtuturo pa ako sa Brookside. Sabi ko kay Pastor, kung ilalagay niyo ako dyan, wala nang balikan. Baga, hindi nyo na ako makikita sa Brookside. Tamad na tamad ako magbiyahe. Pinaka nakakatamad yun. Kaya, pag-pray nyo ako lagi mga kapatid. Pag may one time tinopak ako, tinamad. Brad, ikaw mag-preach. sa Discord. Pastor, ba't wala ka? Tinamad ako, Brad. Pero alam nyo na, bless ako dun sa sinabi nung isa kong prof. Tinawag ka ng Diyos, pastor ka, kahit may sakit ka, pumunta ka dun sa ministry mo. English kasi yung pagkakasabi niya eh. Diba? You are a pastor, you die in your ministry. Diyan ka tinawag eh. Mamatay ka habang nagpapastor, then that's it. You die in your ministry. So medyo na-rebuke tayo doon. Tama naman. Okay? Ang daming kwento po, no? May tanong? Walang tanong? Another one. Tanong lang kayo, ha? Eto, bibigyan ko kayo ng isang mahirap na verse na ginagamit ng mga Pentecostal. Sa Pentecostal kasi ganito, walang Trinity sa kanila. Pag ang Pentecostal, walang Trinity sa kanila, yun yung Pentecostal na mali. Pero may mga Pentecostal kasi, na tama din yung kaligtasan nila, tama din yung Trinity, nawawala nga lang.
Hindi lahat ng Pentecostal kulto. Pero lahat ng mga Pentecostal na hindi naniniwala sa Trinity, kulto yun. No? Hindi natin yung kapatid sa Panginoon. Ito yung ginagamit nilang verse, Isaiah 9, verse 6. Ang kanilang teachings, si Jesus Christ, para lang siyang, ito yung bilis ng oras. Pag nagpipreach na talaga ako, ang bilis ng, kanina, matagal ba yung preaching ko kanina? Kasi pagtingin kong ganun, 11:33 na. Mahaba ba? Mahaba ba, Sister Kay? Tama lang. Kasi nagsimula na rin tayo ng 10:30. Dapat talaga 10:30. Punta tayo sa Isaiah. Andyan pa ba kayo mga kapatid? Isaiah chapter 9, verse number 6. Ang sabi nila, si Kristo, yun din yung Father, yun din yung Holy Spirit. Nag-iiba-iba lang anyo lang siya. Parang sinaluto, nagpapalit-palit anyo lang siya. Sabi niya, bakit? Ito yung verse nila, verse number 6. For unto us a child is born. Sino yan? Si Kristo yan eh. And unto us a son is given. And government shall be upon his shoulder, and his name, ang kanyang pangalan ay tatawaging Wonderful. Andiyan yung ano natin, yung kanta natin na, alam nyo ba yung For He is so wonderful? Anong pamagat nun? He is more wonderful. Wonderful Counselor, the mighty God, and next, ano yung next? Yun, o, tama. Okay, tama? Si Jesus ang pinag-usapan dyan. Pero, tinawag siyang Ama. Mapagsawalang hanggang Ama. Kaya si Kristo at saka yung Ama, silent din yun. Palit-palit lang ng anyo. Parang ako si Jomar, pero pagdating ko sa school, ako si Sir Jomar. Pagdating ko dito sa Cavite, ako si Pastor Jomar. Pagdating ko sa bahay, ako si Daddy Jomar. Parang ganun lang daw. Ngayon, mga kapatid, hindi po tama. Hindi po tama yun. Bakit? Again, ang language nila ay hindi natin language nung time na naisulat ang King James Bible. Ang ibig sabihin ng the everlasting Father here is originator. Parang starter. Pasimula. Patriarch. Siya yung nagpasimula. Walang hanggang nagpasimula. Yun ang ibig sabihin niyan. Father figure. Parang yung mga patriarchs. Sa atin, tinatawag si Pastor Bing na patriarchs, no? Kasi siya yung nagpasimula ng pilgrim. Okay? No problem with that. Pag may pinasisimulan kang isang, nung Asian times, ng isang tribe, ang pinaka-patriarchs nyo, originator nyo, ito. Andiyan ba yung tubig? Tubig ba yun, Heart? Tubig? Hindi. Mamaya pa. Yun po ang ibig sabihin, mga kapatid. Kaya tayo, Trinitarian tayo. Hindi tayo Pentecostal or Oneness. At next week, pag-aaralan naman natin, siguro titigil muna tayo sa Christology. Mag-aaral muna, tayo, soul winning clinic muna tayo. Paano magpa-practice tayo mag-soul winning, magpa-partner tayo, para magre-review tayo para mag-soul winning. Okay? May question po ba? O, bumili na kayo ng milk tea ni Heart. Wala. Maging milyon na. May discount ba kami doon, piso? Kung 59 yung milk tea, gawin mo lang 57.5. May discount pagka patira na 50 cents. Joke lang, Sister Heart. Business is business. Tsaka baguhin natin, mga kapatid, yung someday, magkakaroon dito ng doktor, ng mga lawyer. Kapag nag-alok ng discount, tsaka lang kayo magpapa-discount, hindi yung uunahan nyo. Wala bang discount? Magka-church tayo. Pangit yung ganung ugali. Pag nag-alok ng discount, yun lang. Pero pag hindi nag-aalok, bayaran mo yung syempre mag-aalok naman yan ng discount. Pagdating ng araw, no? Kasi, syempre, may mga businessman, businesswoman, baka maging issue pa yung ma-educate lang tayo na ang church ay church, ang business ay business. Yun po. Tama, Sister Heart, no? Tama, no? Pero sabi ni Teacher Grace, nung kami yung bumili sa'yo, marami yung fries.
Kinabukasan, bumiluyit kami. Konti na lang eh. Oh, ikaw. Yun ang matindi. Ano? Nung nandyan pa si Heart, dito pa yung bubble tea pa, no? Bubble tower, bubble top. Pero dito, iba na. Patas na yun kasi sa kanya na eh. Joke lang. So kung wala na po tayong question, tayo po tayong lahat at mag-pray po tayo. Let's pray. Father God in heaven, salamat po sa mga kapatid na naririto. Pag-aaral po namin, exciting po na natututo po kami tungkol po kay Jesus sa inyong anak sapagkat ang inyong pong kalooban ay nireveal niyo po sa kanya ama. At dalangin po namin na patuloy po kaming matuto. At next week po, nawa po maganap na magkaroon kami ng soul winning. At dalangin po namin na yung mga preparation po namin for this week. At dalangin ko rin po ang pag-iingat sa bawat isa. Harapin po muli namin yung linggong ito. Andyan na naman yung katamaran, andyan na naman po yung pagod. Ngunit naniniwala kami na everyday, meron po kayong ibinibigay, ino-offer na strength for us. We thank you, O God. In Jesus' name, pray, our Lord and Savior. Amen. Mga kapatid, tapos na po ang ating pananambahan. Kamayan tayo. God bless us all. Ay, wow, ang galing. Ginagaya mo? Ayos ah. Ano mo tawag dyan? Paper, paper. Kasi ito yung price na pagbagong price. Ah,